Magkakasabay na ipinasara ng Department of Migrant Workers ang 5 Japanese Learning Centers sa buong Pilipinas. Ang modus kasi, iligal na naniningil ng malaking halaga sa mga Pinoy na nag-aasam na makapagtrabaho sa Japan. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kuha ang smartphone video na ito ng Department of Migrant Workers nang ipasara ang Hikari Japanese Learning Center Corporation sa Malate, Maynila, Huwebes ng umaga. Mismong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang nanguna sa pagpapaskil ng closure order poster sa pintuan ng ipinasasarang institusyon. Ang kanilang modus kasi, manghikayat ng mabibiktimang OFW at papangakuan ng trabaho sa Japan. 40,000 pesos ang singil ng center sa bawat biktima kapalit ang pag-aaral ng Japanese language. Lalo't kadalasang requirement ang language training bago makatungtong abroad. Hindi po tama yon. Una, wala pong lisensya yung Japanese Training Center na yon na select at saka mag-refer. Bawal po yun. Illegal recruitment po ang tawag doon. Paliwanag pa ng ahensya, Wala po dapat sinisingil na training fee dahil libre po ito. Yung training fee papunta ng Japan under SSW, yung Japanese employer po ang nagbabayad doon. isa lang ang illegal recruitment center na ito sa 5 establishmentong ipinasara ng DMW sa 6 na rehiyon sa bansa ngayong araw. Naabutan pa sa isinasagawang operasyon ang 3 biktima na nag-aabang sana ng klase. 6 na desk staff naman ng ipinasarang center ang sa ngayon nakatakdang sumailalim sa investigasyon. Kasama pa ang 6 na iba pang lisensyadong centers na umano'y nakikipagtulungan sa mga ipinasarang establishmento para makapang-recruit pa ng mas maraming biktima. Hindi po muna natin papangalanan yung 6 na recruitment agency dahil nakita lamang natin yung pangalan kanina. Magkakandak po tayo ng masusipat, malalim pang investigasyon, papatawag natin ito at titignan natin kung totoo na sila ay tie-up at tumatanggap ng mga workers dito sa nasabing training center. Posible namang maharap sa kasong illegal recruitment ang mga mapapatunayang sangkot sa modus. Paalala naman ng mga otoridad, i-double check muna ng maigi sa website ng Department of Migrant Workers ang impormasyon ng lalapitang firm para malaman kung ito ba ay lehitimo nang sa gayon ay maiwasang mabiktima ng anumang panloloko. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.